Ayos na. Marami pa, Bads? Marami pa? Marami pa kasing bulen? Ito. Sige. Pag nakita nyo sa part 1 ng video natin. Tapos ito, siyempre may kulay. So, titingin po ito yung mga cornisa, ceiling rose. Ayan, tingnan nyo lang po. So, ang maganda kasi rito, mag-tiles dito sa loob. So, tatilisan na. Maaari ay ibilan niya ako ng buhay. Kumain kami sa site. Mag-upgrade ka na para mag-smile ka na. Naka-on na to. Ha? So, tara. Wala tayong nabili. Naga po tayo. Hindi po tayo ginabi. Ito yung cabinet. Ito yung split po siya. Sasabit lang natin. Deliver. Pag nailagay na yung mga pinto. So nilagnat kagabi yung bunso namin. Nagalala kaming dalawa. Buti ngayon na ito natin. So kita-kita po ulit tayo sa at God bless. Okay, good morning. Good morning po mga boss. Update po ulit tayo dito. Santa Ynez Project Modular Kitchen Cabinet. Ayan. Lapit na. So baka makapag-install na tayo next week. Yung iba dito. Tapos yung iba hanggang na sa Tarlac. Ito naman yung sa may TV console. Okay. Ayos na. Marami pa, Bads? Marami pa? Marami pa kasing bulen? Ito yun na lang. Pwede na mag-deliver. Sige. Nagpipinto pa ako. Pinto. Yung pinto na lang mga boss. Punta na si Crystal Granite doon, Bads? Hindi pa. Pero sinabi ko na yung ko. Papuntayin na sana doon. Ay, nag-ano na? Meron na silang usapan ni Madam? Oo, may nag na siya. Pero sinabi ko na yung quotation. Pwede na mag-install doon, sabihin mo na lang. Sabi mo kay Madam kung okay na sa kanila. Install ng granite mga boss doon sa Tarlac Cabinet Project. Okay, dito na tayo sa San Roque. Barangay San Roque, Moncada, Tarlac. Pupunta po tayo sa project natin. Ito sa Moncada, update po natin mga boss. So, malapit-lapit na po ito matapos mga boss. Halos tatakpan na po namin lahat. So, yung electrician na lang po yung nintay namin para ayusin po yung ibang electrical niya. So nagkukornisa na rin po kami ngayon. Okay, dito tayo. Update po natin yung project natin dito. Ceiling project. So gumawa na rin ako ng 3D animation na ito. Yung sa mga hindi nakapanood, tignan nyo na lang po dun sa part 1 ng video natin. So doon po siya. So ayan, shoutout na pala kay Sir Darwin Cruz. At syempre kay Ma'am Libian Cruz. So andito na po yung mga kornisa. Ayan, may aso rito eh. Sanay na siguro yung aso. Sanay na siguro sa tao. Ayan eh. Dito tayo dadaan kabila para hindi tayo maaabutan. So ito yung mga hinihintay natin. Hello ma'am. Good morning po.
Tara. Tingnan na natin sa taas. Hindi punta yung electrician? Ha? Nasaan na yung ano? Nasaan yung mga... Jar, nasaan yung mga ano dito? Nasaan mga gagawin? Sinabi ko na ito yun sa pag nadagdagan ko na yun, okay na. Okay na yan? Tapos yung sabot sa sa strip light. Isang seats lang. Dapat dalawang seats yan, sir. Nag-usap po si Kuya at saka si Madam po. Ang sabi ni Madam naman po, okay naman po. Okay lang? Okay lang na hindi magsabay yung ano niya? Magagapan na daw ng paraan, sir. Sige. Sasabihin ko ni sige. So pwede na kami magtakip. Importante kasi na nandito ka rin pag maglalagay kami gaya nito. Yes. So naka na yan? Doon, lalo na doon, nakita niya ito yung nangyayari sa mga pin-service. Pinutasan nila. Hindi nakaabang sa cornisa. Hindi nakabang sa cornisa. So malapit na. Kaya dapat andito ka rin kaya tiyatawagan ka nila. Mahirap mo naman kasing kontakin. Diba? Nanghihirap mong kontakin kasi kami, hindi na namin pinapatagal yung mga trabaho namin. Gaya niya, no? So, wala ka dito para may turo namin. Ngayon ang nangyari, ganyan na. Diba? Kung nandito ka sana, naituro namin kung saan mo bubutasan. So, ngayon, magre-repair tayo. Magre-repair kami ngayon. Doon sa baba, okay na doon? Ganyan lang din yung problema dito, yung strip light. Pero kapag okay naman na kila Madam, pwede na namin takpan. Yun lang naman yung hihintay namin. Isin yung masilya. Ayan, tingnan mo, liko na agad. Hindi pa finish siya. Kahit hindi pa finish, tingnan mo, liko na nga eh. Ayos yung kumama. Liko na, tingnan mo. Ba't ba't lumikong ganyan? Yan. Ayusin ko muna. Lahat ng linya dapat ayusin mo. Yung pagtakip din nyo, okay naman doon sa ano? Wala. Paano yung takip din nyo doon sa Cove Design? Ang ganyan ginaya ko lang to, pero wala lang square sa gilid. Mga pinagisan nyo. Okay, so dito mga boss. Okay naman na dito. So tatakip na po sila. Ilan ilaw na ito? Isa lang, isang center light lang. Dito lang. Tapos cube light. Okay. So yung spacing po natin dito nasa 40 cm po yung paring. Tapos yung carrying channel nasa 80 cm. Okay. Ginagamit nyo rin ba yung laser para sa level? Ganda eh. Dito sa level dito sa taas? Ginamit niya? Alam na namin paangatin yun. Meron palang mas madali na ito. Tapos pwede nyo idikit sa sa dito ganyan pag magli-level kayo. Kung hari mag-level kayo dito sa taas, maghahanger na kayo, pwede nyo isabit. Isasabit nyo doon para hindi na mano-mano yung laser ng ano ninyo. Susundan ninyo. May isang na malakas yung magnet. Ganun. Pwede yung dyan, barina. Tapos tingnan namin. Anong gaya niya. Tapos dito, so ayan, kaya may yan mga boss, kaya may ganyang design. So ganito nangyari sa design natin. Kasi may beam po tayo dyan, gaya dito. So ayan. So tinakpan lang natin. So nagkaroon siya ng dalawang design. So yan, tsaka doon. Tapos may pin light pa po yan. Tapos siyempre cube light. So may cube light din po tayo. Tapos doon sa 3D model makikita nyo, andito yung TV natin. So andun sa part 1 ng video natin, andito yung TV console. So entertainment ang ginawa natin dito. Tapos may mga floated panel. So maganda yung interior nito pag nakita nyo doon sa part 1 ng video natin. Tapos ito, siyempre may kulay ito doon sa 3D model.
Tapos dito sa may hagdanan, nakikita nyo dun sa 3D model natin, naglagay pa tayo ng mga ilaw dun sa gilid ng hagdanan. Pero nasa kilamadan na lang yun kung papalagyan niya. Tapos dito sa baba, so may nilagay din tayong floated panel doon. Pero saka na lang yun kung saka lang ipapagawa nila madam. So saka na lang pwedeng ilagay yung pag nakapag-tiles na. So mas maganda pag nakapag-tiles na. Tapos dito rin sa modular cabinet na nilagay natin, ganun din, dapat naka-tiles na bago ipalagay yung mga cabinet. So ito pa yung salas. Tapos ito pa yung dining. So balak din yata nilang ilipat ito para magiging isang parang salas na lahat. Ganun na lang yata yung gagawin nila yata nung last na nakausap ko sila. Kasi ito pa yung kwarto natin, room. So okay ka lahat dito. So kornisa na lang. Okay na. Papagawa rin sila madam ng extension dito sa dirty kitchen. Oh, Porman, kamusta? Bilis ah. Tapos na kagad. Okay. So ito pa pala yung cornice ang pupunta rito. Model MD. So ayan po. Tapos siyempre may partner po yan na plain, yung model na 45. Okay, so yan po yung pupunta rito mga boss. Tapos hindi na rin po tayo naglagay ng ceiling rose kasi mababa nga yung ceiling natin. Tsaka makipot na rin. Hindi rin na siya babagay pag maglalagay po tayo. Tapos yung mga ilaw nito sa may center light. So titingin po tayo yung mga pwedeng ilagay dito sa center light natin. Mga chandelier, mga LED. So ganun din doon sa baba. So titingin po tayo mga pwedeng maibagay dito sa area na to. Kasi medyo mababa lang kasi. Ayan halos lang ako, tatalo na akong konti, maabot na. Pero okay pa naman yung taas niya. Kaya lang yung center light, chandelier na kukunin natin dito, dapat yung sakto-sakto lang. Hindi siya masyadong malaki o kaya hindi masyadong maliit. So yun pa yung isang titignan natin. Hanap tayo sa City Hardware o kaya sa Wilcon, o kaya pag may makita tayo dyan sa daan na mga nagtitinda, sa hanap po tayo. Pero yung mga pin light na ito, pin light, strip light, tapos yung mga circular light ay tayo na po yung nag-supply. So tayo na, mayroon po tayong mga tinda nun. So pakita ko na rin dyan sa screen kung gusto nyo mag-order. Yan, sa Maclagonilla Cornices, makikita nyo dyan sa screen. Tapos mga cornisa, ceiling rose, ayan, tignan nyo lang po dyan sa screen yung FB po natin. Pwede po kayong mag-message dyan. Maganda tayo mga boss. Ayan o, pabili tayo ng Alibabang chicheria. So ito pala, itong mga tropa natin dito, sila po yung pupunta dun sa La Union Project. Ayan. So tapusin lang po natin yung mga ibang papagawa dito. So tayo rin po yung magpipintura dito sa ceiling. So pagkatapos ng ceiling, may pinturahan. Ayun, punta lang po tayo sa La Union. Ayun, shoutout kay Sir Roland Doctolero. So sila po yung susunod na project natin. So i-update ko po siya kasi nag-chat po siya kahapon. Sabi ko puntan ko muna yung project na nasusundan nila para masabi ko kung kailan kami mag-start dyan sa La Union. So sa Tubao La Union po yung pupuntan natin. Okay. Okay, so dito pala sa sa Kisame mga boss pag tumatanggap kami. So labor and materials, nakamasilya na po siya. Kasama na po yung masilya niya.
So, 2 beses po kami nagmamasilya. Una, wrapping. Sa wrapping po mga boss, lahat ng kantuhan niya may fiber tape na ilalagay kami niyan. So, unang masilya po natin. Sa second coat naman, sa finishing natin, ayun, ayusin na po natin yung pang second coat na po yung finish niya. So, makinis na po siya pag natapos. So, lever and materials, kasama na po yung masilya, may fiber tape po lahat ng dugtungan natin. Kaya dun sa mga kasulok-sulukan, may fiber tape po yan. Tapos, kasama na rin po yung cornisa dun sa per square meter natin ng kisame. Siyempre, nakadepende rin po yan kung yung ipapagawa nyo, kung flat ceiling lang lahat, siyempre, mas mura. Kung medyo ma-design, siyempre, alam naman natin pag may design, medyo mas matrabaho, tapos mas marami po tayong magagamit na materyales. So katulad po nito, may cornisa rin po to. So ayan, sa ceiling natin, may cornisa na po yon. So kung ikukumpara mo dun sa mga ibang tumatanggap ng mga ganitong project, pag nagkisame sila, wala na pong kasaling masilya po yung mga ibang tumatanggap. Hindi na po nila sinasali yung masilya, tapos hindi na rin nila sinasali yung cornisa. So hanggang lang sila, hanggang takip lang sila. So ang maganda kasi rito pag minasilyan natin, lalo na yung mga susunod na magtatrabaho, kahit hindi kami yung pipintura na ito, yung susunod na magtatrabaho na magpipintor, hindi na sila mahirapan. So ang gagawin na lang nila, konting retouch na lang, konting liha na lang. So ganun, hindi na sila mahirapan. Hindi katulad nung sa may wala pang masilya, baka may masabi pa yung mga magpipintor doon sa mga nagkikisame. Sa amin, iniwasan na po namin yun. So kung gusto nyo kayo na magpintura ng kisame ninyo, medyo mas madali na lang po kasi, mas madali na lang po sa inyo yun. Lalo na doon sa mga talagang pintor, mas madali na lang po sa kanila na gawin yan. Kasi yung pinakamahirap na trabaho ng pintor, yung pagmamasilya, ginawa na po natin. So yun ang kagandahan. So i-turn over natin na nakamasilya na siya. Siyempre depende pa rin doon sa may-ari yun kung gusto niya pang papintura sa atin yung ceiling nila. So may option po sila. So pwedeng tayo rin yung magpintura, pwede rin pong sila yung magpintura o kaya papintura nila sa iba. So at least yung trabaho natin, nagawa na po natin ng maayos, hindi na mamumblema yung susunod na gagawa. So yun ang maganda dun sa natin, sa pagtanggap natin ng kisame. Kasali na po pati mga masilya. O hindi na mahirapan yung mga pintor. Baka mag-una pa sila magpintor mga boss. Pag sila yung makakuha, baka magustuhan pa nila. Tara na mga boss. Okay. So punta naman tayo sa Anaw project. Malapit na rin po dito yun. Ayan, shoutout po uli kay Sir Darwin Cruz. Siyempre kay Ma'am Libin Cruz. Okay, dito naman tayo sa Anaw project. So update po natin yung project natin dito mga boss. Ayan, shoutout kay Sir Jing Astraquillo. Ayan, malapit na po siyang dumating. So pinapaunan niya po yung interior paint po natin. So puntahan po natin para may update. So tara. Okay. So ito na po yung pinapaayos ko sa kanila. So ayan, pinapayos po natin yung mga bukol-bukol. So ito po yung vlog ko nung nakaraan na pinapayos ko. So hindi kasi nila maayos-ayos. Sabi ko kahit 1 taon kami rito, hanggat hindi nila naayos yan, hindi ko titigilan. So ngayon, ayan, inayos na nila. So tinitingnan nyo rin ng gabi. Very good kung ganun. So mas maganda rin kasi pag gabi, may kita po natin lahat. So yan ang mga to, Lupin detard.
So simple lang ang gusto na kulay ni ni Sir Jing dito sa interior. So white lang. So nagbumili tayo ng semi-gloss ng Davis. Yun pa yung ginamit natin dito. So mapansin nyo, okay na. So tingnan nyo rin ng gabi ito pag gabi, tingnan nyo yung mga i-retouch. So mas maganda kasi pag gabi. So maganda rin kasi na tingnan din nila. Kasi sa gabi talaga lilitaw yung mga nito mga dapat i-retouch. So mas maganda talaga pag gabi na nila tingnan yung mga dapat i-retouch dito. So ganito kasing maliwanag, hirap tingnan. Mas maganda pa kung may kung may flashlight. So dito okay naman dito. Anong niyan? Naglalaba ka? Oo. Naglalaba ka ng switch? Takip. Mga takip ng mga boss, malagyan ng masilya tsaka mga pintura para dun sa mga switches. Anong ulam ninyo? Pag-break ka na isda. Ay, may nag-comment pala sa akin, di ko to binubuksan yung mga kaldero. Buksan ko lang alang. Ayan ayan masaya ka na. Masaya na siguro yung comment na yun. Hindi daw ako tulay na Pilipino kasi hindi ko to binuksan yung kaldero. Ayan binuksan ko na Ayan i-focus ko pa, kaya lang okay na ba yun sir? Yung tapos ito uy, tilapia. Good morning mga idol. Tilapia, walang kamatayan. Walang kamatayan na tilapia, idol. Yeah, idol. Si Idol TikTok. Walang kamatayang tilapia. Okay. So dito, tingnan natin dito. Ayun. Okay. So pinapabuksan ko talaga yung mga ilaw para ayos. Darating si Sir Jing si Sir Jing darating. Kaya yung mga gawa nyo, tignan nyo mabuti. Baka may masabi sa atin si Sir Jing. Stricto yun. Maselan yun si Sir Jing. Ay, shoutout kay Sir Jing Hastraquillo. Malapit na po siyang dumating, mga 1 linggo na lang siguro. Kaya pinapaunin niya tong interior. So pag kaya gusto niyang unahin itong interior kasi balak niya na mag-tiles dito sa loob. So tatalisan na po to. So kaya inuuna. Tapos pag okay na to, balik ulit tayo doon sa labas para i-repair yung mga ibang dapat i-repair na pipinturahan. Okay, so ayan, i-update ko lang po kayo naman dito sa libutin lang natin dito sa labas kung ano pa yung balita. Anong balita dito sa labas. So ayan, ang dami pa rin, parang kumikidlat. Kumikidlat yung mga pader, may design. Ayan ang daming crack. Parang may kidlat na, kidlat-kidlatan. So hindi po yan design mga boss So minasilyan lang po namin yung mga may crack kasi. So pinalaki namin yung crack niya, tapos minasilyan namin ng epoxy. Pero pag mga hairline lang, so hindi na po natin kailangan na masilyahan na gaya na paluwangin. So pag malaki yun talagang pinapaluwang pa natin. Tapos maganda kasi dito pag para iwas din sa mga sa mga crack. Pag sa mga ganitong kahit bungalow, mas maganda pa rin na ma-waterproofing yung wall. Para may iwasan din yan yung mga hairline na crack. So may waterproofing siya. Protection na rin po siya ng pader. So hindi lang sa mga firewall natin ginagawa yung mga waterproofing sa mga malalaking building, 2-story. Pwede rin po sa bungalow. Pwede tayong mag waterproofing. Pero dito nakapagmasilya naman na sila, mga dating nagtrabaho dito. So yan na lang natin. I-diretso na lang po natin yung
ginawa nila. So konting repair lang kasi medyo makapal kasi yung ginawa nilang masilya. So tayo naman magliliha tayo, tapos mamasilyan natin, ayusin lang natin, hindi na po natin pwedeng kapalan pa. So yung tamang tama lang. Tapos i-repair po natin yung mga canopy. Ayan o. So i-grinder lang po natin yan para maging straight, para mas magandang tingnan. Maganda naman yung design ng bahay, kaya lang yung yung pagkakagawa hindi naman ganun. Maganda na rin, pero siyempre mas maganda yung kung pulido. So ganun ang gagawin natin dyan, i-grinder natin yung mga sumubra dyan, tapos mamasilya natin. So hindi pwede yung papatungan natin ng masilya para mahabol. So mas maganda kung magbawas na lang tayo, tapos ayusin natin yung masilya. So dito nakapag naman na sila rito. So pa natin din yan dito sa likod. So dito sa likod, ayan, na okay naman na lahat yung mga wall. Parang ayan, si The Plus, may mga kidlat. Wall po itong nakikita nyo mga boss, hindi po kumikidlat ngayon. Dahil kidlat eh. Amba yung yung mga canopy wag nyong puro masilya, yan, i-grind nyo. Tingnan nyo yung magandang ito dapat straight din daw itong mga canopy. Maganda kasi yan pag straight na straight, tapos maganda yung pagkakamasilya. So yun ang ayusin ninyo. Pwede na tayong kumain. Gutom na ako Imbes na hindi pa ako kakain, nakita ko yung pagkain nila. Gusto ko nang kumain. Makapakain tayo ng mga boss. Ang sarap kasi magluto ng mga tropa dito eh. So pagkatapos dito sa loob, balik kayo doon sa labas. Tapos pag may gabi, tingnan nyo yung mga i-retouch para okay. Tapos ito pag inalis nyo to, may i-retouch nyo. Ayan, kahit wala pang alas 12 kain na tayo kasi nagugutom na ako. Kaya na tayo boss. Tsaka masarap kasi yung ulam. Ayan ayan sarap ng pagkaluto Tapos may paksiw. Sa adobo. Ay inabraw. Inabraw. Kain tayo. Kain tayo. Dabads. Kain tayo. May tatita maganda kasi ito bagong luto kaysa yung binibili na iniinit lang. Bads. Wala na dyan. Pasting da, pasting. Papasting yata yung mga ibang kasama natin. Hindi yata sila kakain. Mati kayo mangan na. Kala ko papasting sila. Kinilo. Yung mga kinirog, yung mga itong masarap dito mga boss Gola sarap ng pagkaluto sarap. Mayroon pa bang dito si Sir Dante sa Villasis? Okay, boss na. Dapat magpakita kayo doon, baka magbibigay ulit. Yung sa Villasis project natin mga boss, nagbigay sila ng mga gulay, ang dami. Ayos yung fried rice niya. Dinuguan fried rice. Okay, tara na. So punta naman tayo sa Tarlac. So magkita kami ni Paring Reggie doon sa project niya sa Tarlac City. So may pinabili akong tubular na WPC. So nakisuyo po ako sa kanya na
dahil pupunta na may project naman siya dito sa Tarlac. Kung maaari ay ibilan niya ako ng tubular. So pumayag naman siya, duman siya kay RM Bundalian kahapon. So yun ang pupunta natin ngayon. Ayan, shoutout kay paring Reggie. Okay, wala naman na sigurong dadaan dito. Ay nako. Oh, nag-asentado na rin sila sa taas. Ang bilis ah. Ang bilis nila. Si paring Reggie. Tanggal din nila yung ano, malaking mangga. Pare, kamusta ang buhay? Tatapos lang namin kumain. Kumain kami sa site. Okay. Ayan. Dapat Dagsan na ba? Dagsan. Okay, tara na rin mga boss. Pupunta pa po tayo. So, Chobola, galing kay RM Bundalian. Ito yung pinasuyo natin kay ano, paring Rex Vlog. Meron dyan paro. Sangat. Okay. Dito na. Diyan malapit lang naman kami. Ay, doon lang para makita ko. Mamaya hindi ko makita yung atrasan eh. Ay, buti dito makikita ng side mirror. Sa taas? Hindi, wala pa akong ano dun sa ano eh. Okay. Ang mahal eh. Diyan, tinali ko lang dyan pare, sa gilid lang, dito ko lang tinali yan eh. Eh wala pa ako dun sa ano eh, sa kabila eh. Eh ganyan na yan. Baka gumanon. Ha? Baka gumanon. Hindi, magana yan. Diyan lang siya. Kalit. Cut off. Wala na. Ay, hanggang dito. Siya, dalawa. Ano yung nagtatlo? Basta na. Ha? Yan, dito meron. Dito meron dito. Baka mamaya, gumanyan niya, no? Oo. Dapat dalawa. Ito yung maganda itong pagkaano niya, no? Ito lang di maganda rito. Kakalawangin. Binutas ba ito? Hindi. Binutas. Binutas nila to? Oh, sa'yo pare. Sa'yo binutas eh. Oo, mukha nang hindi binutas. Tingnan ko, ang ganda ng pagkano ng sa'yo dito eh. Ito parang universal kasi ito eh. Pati sa'yo ganun din. Sari, ito lang binutas nila itong aluminum dito. Ang binutas yan. Tapos dito, pag bibiling ko tayo nandito, nasa 7,000 na. Yung pinaka-bracket pa lang? Oo, bracket. Pero may nakabang daw dyan. Siguro tatanggalin lang ito, no? Oo. Ito, may tatanggalin daw rito. Kaya lang, itong ano, unahin ko muna to. Palitan na daw to, sabi nung ano eh. Kasi may butas na. Nasa 3.5 na lang. Pag 3mm, dapat magpalit na daw. Ang bilis. Magkano nagkampas ka na ba? Nasa pagpatirim, nasa 200 ganun. 200? Oh. Yung gulong lang? Nasa 15,000 siguro yan isa. Yung isa? Yung siyempre yung maganda na. Pang trail. Malaki na, no? Dami pa.
Kaya sabi ko mag-upgrade ka na eh. Para Matagal yun pare. mag-upgrade ka na para Yung rim na yan. ano to, nasa 16 yata to. Oh, parang mas malaki nga. No. Oo. Pag magpapalit ka sana, hindi pa ako bibili. Pero mag-iba na rin yung rim niyan pag ano. Pag mag-upgrade ako. Mas maliit yung rim niyan sa'yo. Ah, 17 lang. 17 lang to, 18 sa'yo. Oh, yun. Pero papalitan ko yun. 25, 65 hours, 17. Oo, papalitan ko yun. Pero lalaki yung gulong. Ganun mangyayari dun. Yung rim mo. Oo. Kaya 18 yan. Yung 6 Oo. God, wala na. Wala na. Ayun na pala. Yan, okay na yan. Pwede na yan. O sige pare. Relax, bawal naman ito na may loy-loy. Sige pare. Thank you ah. Tingnan pa. Yes. Paringat. Okay pare. Okay. Yan, maraming salamat kay paring Reggie. Hindi na tayo pupunta ng Mexico para bumili. Buti na lang may project siya dito sa Tarlac. Paalam ulit. Yeah pare. Thank you. Ingat pare, ingat. Ingat, ingat. Ingat ka mamaya. Okay. Tara, dito tayo sa Maxiwood. Bili tayo ng pang-aging. Saka screw. Miss Philippines, may pang-aging na white. Marami. Mga 3. Oo. Ano? Shout out. Mag-smile ka na. Naka-on na to. Ha? Oo nga. Pa kayo ng banting na white. Ayan, ayan, naghanap na siya. Tapos bigyan mo ko ng black screw nga na 1.5. Meron na. Wood? Oo. Meron. Ay, wala pa. Wala pa? So ayun mga boss, wala pa daw yung ano, aging natin. So bukas pa daw no, Miss Philippines. Bukas. Baka, hindi baboy. Kalabaw. Bukas pa daw mga boss. Sige. Bukas? Wala pa daw. Wala talaga. Hindi, pero umorder na kayo. Hihintay mo. Sige. Sige. Salamat na lang sa wala. Ay, nandiyan. Sige. So yun muna yung bibili, yung gagamitin natin, yung stock dun sa bahay, yung meron pa naman doon. Kaya lang baka magkulang kasi, kaya mas maganda na tumingin na sana tayo ngayon bago maubusan. So tara, wala tayong nabili, uwi na. So at least meron po tayong nakuha dito sa Tarlac. Hindi naman sayang yung pagod natin na pumunta rito sa Tarlac. Na ano pa kami ni ano, nagkita pa kami ni paring Reggie. Kaya na 1 Hindi ko rin makita sana, yun oh. Aja lang ka. Okay. Buti na lang ito no. May nakuha si ano na ni pasuyo natin yung material sa Mexico.
So hindi pa rin nasayang yung ano natin dito, biyahe natin sa Tarlac, may napakinabangan tayo. Okay, dito na tayo mga boss. Dito na tayo sa bahay. Ay, nakawirin. So mag alas 4, medyo maaga-aga po tayo. Hindi po tayo ginabi. So ayan, ibaba po natin ng materyales. Ay, tapon ko na itong basura. So kumain na lang po kami sa daan ng merienda. Ginutom po kami. Pero sa tanghalian, doon kami sa site kumain. So may inabraw kaming kinain kanina doon. Tapos paksiw na tilapia. Bali mo uksutan, ade. So ito yung kulang natin. Lalagay ito sa Santa Ynez project kala Ma'am Jillian Millet. So andito na yung mga pinili natin. Kompleto na. Ito ang pupunta kila Ma'am Jillian Millet sa Santa Ynez project. Sa partition. So yung iba, ayan. So ito yung cabinet. Okay na. So ito yung TV console doon. TV console. Okay. Naka French clit. French clit po siya. Sasabit lang natin. So malapit-lapit na po tayo mag-deliver. Kapag nailagay na yung mga pintuan na ito, natabas, deliver na po tayo sa site. So pwede na tayo mag-install. Ay, tulog yung mga bata. Tulog siguro. Tulog. Kamusta? Mainit pa? Ha? Hindi na? Buti naman. So ayan, kala ko mainit pa. So nilagnat kagabi yung bunso namin. Nasa 40. 40 na po yung temperature niya. So nag-aalala ako. Nag-aalala kaming dalawa. Buti ngayon na hindi na masyadong mainit. Okay, so ayan, ganito muna yung vlog for today po natin. So kita-kita po ulit tayo sa susunod natin na vlog bukas. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.